Hi friends, hindi lingid sa ating kaalaman na ang mundong kinabubuhayan natin ngayon ay napapalibutan ng mga bagay na totoo at mga bagay na hindi din totoo. Mga bagay na genuine at mga bagay din na imitation o mga fake. In fact, kamakailan lamang ay nagkaroon ng proliferation ng mga fake news. Kahit yung mga boses, kahit yung mga photo, kahit yung mga videos ay kanilang na-edit upang mapagmukha itong tunay at totoo, ngunit ito ay isang fake. Ang panahon natin ngayon, kung hindi ka masusi o hindi ka eksperto, ay madali ka lamang maloloko o madadaya ng mga nagpapanggap na tunay. Meron ng mga peking bag, peking damit, peking sapatos, peking relo, peking buhok, peking katawan, at mga peking mga pag-uugali. Alam niyo ba na kahit yung pera ay pinepeke din? At ito ay nakakadulot minsan ng pagkalungkot o pagkalugi ng mga tao. Yung iba naman ay talaga namang ine-embrace nila at tinatangkilik nila ang mga bagay na imitation o peke sapagkat yun lamang ang kanilang kakayanan. Samantalang may ibang mga bagay na marahil ay pupwede na ninyong embrace o tanggapin sapagkat bagaman ito ay fake o imitation, kagaya ng damit, ay pupwede namang magamit. Ngunit pagdating sa pananampalataya, pagdating sa samahang inyong kinakaaniban, mabuti po na hindi ito peke, hindi po imitation, kundi genuine. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa aklat ng Mateo Kapitulo 24 ang talata ay 5, marami ang magsisiparito sa aking pangalan, ng mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Gusto ko pong ipapansin sa inyo ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami daw po ang magsisiparito sa kanyang pangalan. Hindi po sila kakaunti. At marami din po ang mga maliligaw. Dahil dinala nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sila, ang iba pa nga, ay tahasang nagpakilala na sila na di umano ang ating Panginoong Hesukristo at sila na di umano ang Son of God, ay marami din po ang kanilang mga naililigaw. Sa banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag talaga ng kanyang iglesia. Nagtatag talaga ng kanyang samahan nang siya ay pumarito dito sa lupa. At mag-iingat po kayo sapagkat baka ang inyong kinabibilangan, baka ang inyong kinaaniban ay scam o peke at hindi siya tunay na legit. Sa banal na kasulatan ay palagi ang merong contest o merong paglalaban ang liwanag at ang kadiliman, ang kasamaan at ang kabutihan, ang Diyos at ang kalaban ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi si Satanas. Sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 10, 11, 12, 13 hanggang 14, ang mga kapitulo pong ito sa aklat ng Apokalipsis na madalas na iniiwasan ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan sapagkat di umano ay parang complicated. Ngunit sa mga kapitulong ito, simula sa chapter 10 hanggang chapter 14 ng aklat ng Revelation, ay inihayag dito ang malaking tunggalian ng dalawang panig na ayaw mo man o sa hindi, ikaw ay kabilang either sa panig ng ating Panginoong Hesukristo o sa panig ni Satanas ng kanyang kalaban na dyablo. Ganito po nagsimula ang kanilang pagtatangisan, ang kanilang pag-aaway sa Apokalipsis 12 talatang 7. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ipapapansin ko po sa inyo na meron ng dalawang grupo ng mga nilalang at saka ng manlalalang at yung kumampi sa manlalalang kahit pa po doon sa langit. Ito po ay ang grupo ni Miguel at pagkatapos po ay ang grupo ng dragon.
Sila po ay nagkaroon ng pagbabaka, sila po ay nagkaroon ng pagtutugisan at sila po ay nagkaroon ng paglalaban. Sabi sa 12:8 ng Apokalipsis, ngunit itong dragon at ang kanyang mga kasama ay hindi nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Kaya po sa langit, nang nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang doon na pumili kung sila ay sasama sa ating Panginoong Diyos o sasama sa mandaraya na si Satanas, ay nagkaroon na po ng division. Nagkaroon na po ng pagkakapilanlan ang mabuti at ang masama. At ang wika ng banal na kasulatan, dumating din sa ating mga tao ang pagkakataon at oportunidad na piliin either ang ating Panginoong Diyos o ang kalaban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis 12:9, ganito po ang iniulat. Itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Ang kaaway po ng ating kaluluwa ay narito din sa lupa at siya po ang dumadaya sa mga tao upang sumama sa kanyang mga pampepeke, pandaraya. At gagawin niya po ito sa paraan na kabigha-bighani. Batid ng kaaway ng ating kaluluwa, ng Diablo, ang ating mga puso at ang ating mga pagdanasa. At ginagamit niya ito upang tayo ay umanib sa Kanya at maniwala sa Kanya. Nagsimula po ito sa Apokalipsis 12:1. Isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw at ng buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Sa aklat po ng Apokalipsis ay may 2 babae na binabanggit. Ang babae na nauuna ay nasa 12:1, ito nga pong ating binasa. Ngunit makikita niyo po na ang paglalarawan sa kanya ay nararamtan ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Lahat po ito, yung araw, buwan, bituin, damit na puti, ay nagbibigay sa atin ng maliwanag na katotohanan na ang babaeng ito ay siyang katuwiran. Siya na nagre-represent ng kabutihan. At ito daw pong babaeng ito, sangayon sa banal na kasulatan, siyang kumakatawan sa tunay na samahan, tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang daladala niya ay liwanag mula sa araw, sa buwan, sa bituin, sa damit na maputi compared doon sa parang patutot, harlot doon sa Apokalipsis Kapitulo 17 at Kapitulo 18. Ang sabi sa banal na kasulatan sa 1 Korinto 11:2, sapagkat ako'y nanibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Sa 5:23 ng Epeso, ito pa po ang ipinagpatuloy ni San Pablo, sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Sa mga talata po na aking binasa sa inyo, ay maliwanag po na sa banal na kasulatan o sa Bible, ang babae ay siyang kasintahan ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba po kundi ang iglesia na kanyang itinayo samantalang siya ay narito sa lupa. Ito po ang kumakatawan sa babae na malinis. Ito po ang kumakatawan naman sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang iglesia. Itong iglesyang ito o samahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na narito siya sa lupa ay siya namang binaka ng dragon. Ito po ang sabi sa 12:3. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema at kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya.
Napansin niyo po dito na yung dragon na mapula ay nagpunta po doon sa harapan ng babae na manganganak. At ang sabi sa 12:13, nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Maliwanag po yan sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, siya po ay nagdanas ng katakot-takot na pag-uusig. Bagaman ito po ang sistemang ginamit ay ang imperyo ng Roma sa kanyang kapanahunan. Ang imperyo din ng Roma sa pamamagitan ng instigation ng mga eskriba at mga pariseo ang nagpako sa kanya. Ito po pala at the back of the scene ay walang iba kundi ang dragon mismo ang nag-i-instigate. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa, ang kalaban ng iglesia, ang dragon, ang matandang ahas, walang iba po kundi si Satanas. Napansin niyo po kanina na mula doon sa langit ay nakikipaglaban na siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman ng ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at pumarito dito sa lupa, ipinagpatuloy po ng dragon ang pakikipaglaban sa ating Panginoong Hesukristo. At gayon na rin po sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po iniulat ng banal na kasulatan ang pag-uusig, ang pagpatay na ginawa ng dragon. Hindi lamang sa ating Panginoong Hesukristo mismo, kundi doon sa mga nagsisisunod sa Kanya. Hebreo 11:36. Arang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na napipighati, tinatampalasan. Ganito po ang karanasan ng mga Kristiyano nung unang panahon matapos maitatag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia dito sa lupa. Sila po ay pinagsususunog, pinagpapapatay, pinag-uusig at ginawa lamang nakatuwaan ng kalaban ng ating kaluluwa na gumamit ng mga tao, mga institusyon upang maganap ang mga bagay na ito. Dahil o dito, sabi sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae, ang iglesia, sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Batin po natin na ang Dark Ages o panahon ng kadiliman o panahon ng pag-uusig sa mga taong nagbabasa ng Biblia, sa mga taong naniniwala at dapat sundin ang ating Panginoong Diyos at hindi ang sistema lamang ng simbahang itinatag ng mga tao na di umano doon ka magpapaligtas, doon ka hihingi ng tawad, doon ka lalapit. Sila ang mediator, sila di umano ang tagapamagitan at kung wala sila, di umano ay hindi magtatamo ng kaligtasan ang mga tao. Ito po ang panahon na madilim ang sanglibutan, ang Dark Ages. Nagpasimula po ito ng 538 AD hanggang 1798 AD. Ng 538 AD ay naging opisyal na batas kung saan ang iglesia at ang tinatawag nating civil society, ang government, ay parang naging isa at siya ang nag-i-implement ng tinatawag natin na mga pag-uusig sa sinumang hindi aanib sa kanya o hindi maniniwala sa kanya. Ng AD 1798, ang kapangyarihan ng relihiyon at ng estado ay muling naghiwalay nang makapture si Pope Pius ni General Bertier at dahil doon ay naging independent na muli ang hudikatura, ganoon na din po ang gobyerno. Maliwanag po itong inihula sa banal na kasulatan na for 1260 years o 1,260 years ay magkakaroon ng pag-uusig ang samahang ito para sa mga Kristiyano. So nagkaroon ng round 1 sa langit. Nagkaroon ng round 2 nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa hanggang umabot ng 1260 years ng 1798. Ito na po yung round 2 kung saan patuloy na inusig
ng dragon sa pamamagitan ng institusyon, ng simbahan at ng gobyerno. Ang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po ng malaking pag-uusig. Pero ang sabi sa 12:17 ng Apokalipsis, nagalit ang dragon sa babae sapagkat yung babae po ay nakapagtago doon sa ilang. Ang ibig sabihin, hindi siya lubos na napuksa. Ang mga tagapagdala ng katotohanan, ang mga nagdadala ng tamang aral sangayon sa banal na kasulatan ay hindi lubos na napuksa. Kung paanong hindi lubos na nagtagumpay si Satanas doon sa langit. Gayon din sa ating Panginoong Jesucristo. Sa iglesia din ay hindi siya lubos na nagtagumpay, kundi ang sabi ng 12:17 ng Apokalipsis, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ito daw po ang grupo na binabaka, nilalabanan, inaaway, kinagagalitan ni Satanas. Sila daw po yung nalabi, sila daw po yung natira o remnant mula doon sa orihinal na grupo na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sino daw po sila at ano ang kanilang katangian? Mapapansin niyo po sa 12:17 kung saan ipinakita sa atin ang malaking tunggalian ng mabuti at ng masama, ng kalikuan at ng katuwiran, ng liwanag at saka ng dilim. Ito po, dalawang grupo lamang po ito. The rest, kagaya ng introduction ko po sa inyo kanina, marahil ay pawang mga nagpapanggap lamang at marahil sila ay kabilang din sa kadiliman. Ito po ang grupo na kalaban ni Satanas. Ibig sabihin, sila yung nasa liwanag, sila yung totoo, sila ang nasa katuwiran at sila ang nasa panig ng ating Panginoong Diyos. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi, sa natira sa kanyang binhi. Sino po ang natira sa binhi ng tunay na iglesia? Siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sa Apokalipsis Kapitulo 13 ay ipinakita po doon in detail kung paanong nakikipagbaka, kung paanong inuusig ni Satanas ang nalabi sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya silang pinagpapatay, kanya silang dinala sa mga bilangguan, kanila silang dinala doon sa mga panahon ng kahirapan at pinag-uusig at naging complicated at mahirap ang kanilang mga buhay, hindi sila makabili o makapagbili dahilan na kung sila ay hindi tatanggap ng marka ng hayop o marka ni Satanas, sila ay patuloy na uusigin hanggang ang kanilang buhay at kabuhayan ay malagay sa alanganin. Sa Kapitulo 14 naman po, ay ipinakita doon ang ilan pang katangian ng tunay na nalabi, natitira, naiiwan na lamang na tunay na iglesia. Pakinggan niyo po ang 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Halos kaparehas po sa nasa 12:17 ng Apokalipsis, ang 14:12. Ito po ay parehas na naglalarawan na ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga banal, ang mga nasa katuwiran sa huling kapanahunan, na tunay na kalaban ng dyablo at ng Satanas ay sila na mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Alam ko po na marami ngayon ang mga allergy kapag pinag-uusapan ang utos ng Diyos. Marami ngayon ang nangangaral na ito ay obsolete na ito ay wala na at hindi na dapat pag-usapan. At ang iba din sa kanilang kasigasiga na maipangaral ang biyaya, kasigasiga na maipangaral ang pananampalataya, kasigasiga na maipangaral ang pagliligtas, ay kanila naman pong inaapakan o dili kaya naman ay nadidiminis ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay mayroong grupo ng mga tao dito sa lupa na nalabi at ang katangian po nila ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa Isaiah 8, talatang 20, ito po ang sabi ng Biblia, sa kautusan at sa patotoo,
kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito sa dahilang wala silang umaga. Kapag ka daw po ang mga tao o samahang pananampalataya ay nangangaral ng hindi kasang-ayon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay dahil walang umaga sa kanila. Walang liwanag sa kanila. Batid po natin na sa banal na kasulatan ay merong moral law, merong civil law, meron din pong ceremonial law. Ang pagkakamali po ng maraming nag-aaral ng banal na kasulatan o lalo na yung hindi nga nag-aral ng banal na kasulatan at parang nakinig-kinig lang sa sabi-sabi ng mga tagapagturong hindi lubos na inaral ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ay kasama ng nawala ang moral law at nawala na din ang civil law at ang ceremonial law. Tama po, sangayon sa ating pag-aaral sa isa sa mga serye ng ating gabi-gabing pag-aaral na yung civil law at saka ceremonial law. Ang ibig sabihin ng civil law ay mga batas na naaayon lamang sa bansa ng Israel sapagkat iyon ay bahagi ng kanilang gobyerno, civil law. At yung kanilang ceremonial law na tumutukoy naman sa pagdating ng Mesiyas at ng tagapagligtas, ay ito po ay pawang nawala na, yung civil law at saka yung ceremonial law. Pero yung moral law po, ang sabi ng banal na kasulatan, dahil ito ay ekspresyon ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nananatili pa rin hanggang ngayon. At sa huling mga araw, ang tunay na samahan ay tumutupad sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ang 10 utos ay nagsasabi na dapat wala kang ibang mga Diyos. Yung ibang samahan na ipinipilit pa rin na tama sila, okay lang na merong mga rebulto na kanilang ipinuprosesyon, ipinaparada, pinapasan sa balikat, pinupunasan ng kanilang mga panyo, niluluhuran, at pagkatapos sasabihin tama lang yon, ay mali po iyon. Sangkaterbang mga talata sa banal na kasulatan at lalo na po sa utos ng ating Panginoong Diyos, sa 10 utos, na ito po ay ipinagbabawal ang pagsamba sa mga larawang inanyuan. Number 2 po ay yung paggawa ng mga larawang inanyuan at pagsamba sa mga ito. Ang tunay po na samahan sa huling araw ay walang ibang Diyos. Hindi sumasamba sa mga larawan na inanyuan. Sila po ay iniingatan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at hindi binabanggit sa walang kabuluhan. Sila din po ay nangingili ng Sabat. Kagaya po ng ating napag-aralan sa Season 1 ng Tanging Pag-asa at isa po sa mga episode ng ating season ngayon, na ang Sabat ay nananatili pa rin sapagkat ito ang utos na sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang idahilan ng ibang mga samahang pananampalataya na di umano nagpulong na sila ng unang araw ng sanglinggo, di umano nagputol-putol na sila ng tinapay ng unang araw ng sanglinggo, lahat po ito ay hindi nagpapatibay na ipinag-utos na ang pangingili ng unang araw ng sanglinggo o linggo, kundi maliwanag pa rin po ng sinulat mismo ng daliri ng Diyos ay ang pangingili ng araw ng Sabat o Sabado. Iskam po at malaking panloloko na sabihin na kayang baguhin ng mga tao at ng grupo ng mga tao yung sinulat mismo ng daliri ng Diyos. Ito po ay pamemeke. Ito po ay isang bagay na panggagaya lamang at mas mabuti po na tayo ay sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Maraming samahan naman po halos ngayon ang naniniwala sa 10 utos. Hindi po sila pumapatay, ginagalang po nilang kanilang mga magulang, hindi po sila nangangalunya, hindi po sila nagnanakaw, nagsisinungaling o nag-iimbot. Lahat po ito ay itinuturo nila sa kanilang mga kaanib. Ngunit sila po ay allergic pagdating sa Sabat. Paano po iyan? Yan po ay nasa 10 utos din. At ang wika ng banal na kasulatan, ang nalabi na binabaka ng kaaway ng ating kaluluwa, ng dragon at ng Satanas, ay ang tumutupad ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po iyan na sa mga huling araw, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos bilang paraan ng pagiging alagad niya, hindi bilang paraan ng para tayo ay maligtas, ay mahalaga sapagkat ito ang katangian ng tunay na nalabi na iglesia sa huling mga araw. Sa banal na kasulatan, ang lahat ng pagsunod natin ay dahilan sa
pag-ibig. Maliwanag po ito sa Mateo 22:37 hanggang 39. Ang rurok ng pagsunod sa utos ay dahilan sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Sabi nga ni Pablo sa Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kaya naman po importante na ang tunay na relihiyon, ang tunay na samahan ay hindi lamang sumusunod sa utos ng Diyos, kundi habang siya ay sumusunod, siya ay sumusunod ng may pag-ibig. Hindi naman tama na dahilan sa pagpapanukala nating sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos na wala naman ang pag-ibig sa ating mga puso. Naging maldita naman tayo at naging self-righteous naman tayo at naging tayong mga taong mga very dogmatic. Ang rurok po ng pagsunod sa utos ng Diyos ay dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. At ang ikalawang bahagi ng rurok ng utos ng ating Panginoong Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ang sabi sa Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanglibutan. Ito na po ang tunay na kahayagan ng aral ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating mga sumusunod sa Kanya. Dapat ang relihiyong kinaaniban natin ay hindi relihiyong mga palaaway, palamura, pumapatay ng mga kalaban nito at pagkatapos ay sinisikil ang mga hindi naniniwala at hindi umaanib sa Kanya na ipinangangaral na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging kaanib nila at kung hindi ka kaanib ay di umano hindi ka maliligtas. Kailan pa man naging tagapagligtas ang samahang pananampalataya? Maliwanag po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, talatang 46, na ang mga naliligtas ay napaparoon sa iglesia. Hindi po baliktad. Hindi sinabi na para ka maligtas, kailangan mong umanib sa iglesia. Kaya ka napapaanib sa iglesia dahil sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na naligtas at ngayon nagiging bahagi ka ng Kanyang katawan. Importante po na ang pag-ibig ang siyang plataporma, motivation natin sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos dahil tinanggap nating nauna ang Kanyang pag-ibig sa atin. Tinanggap nating nauna ang Kanyang pagliligtas. At dahil iniligtas na niya tayo ngayon ay nagiging masunurin sa Kanyang mga utos. Kaya kahit ano pa po ang pambobolang gawin ng mga mangangaral na sasabihin nila, lahat naman yan papunta sa langit, hawak ko na ang susi ng langit, ako ang pipirma sa inyong mga Huwag mo kayong panluloko. Huwag mo kayong padadaya. Sapagkat maliwanag po na iisa ang may hawak ng ating mga kaluluwa. Walang iba ang tunay na Panginoong Hesukristo. Hindi po sino mang tao na nagpapakilalang sila na ang ating Panginoong Jesucristo. Napag-aralan po natin iyan sa panahon ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman na po siya muling ipapanganak sa lupa, kundi siya po ay mananatili lamang sa mga himpapawid at tayo po ay aangat upang agawing kasama niya sa mga alapaap at sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Kung ang nagpapakilalang Kristo po ay ipinanganak sa lupa, nandito sa lupa, hindi po yan ang tunay na Kristo, sapagkat ang tunay na Kristo ay darating po sa mga lapaap ng langit at hindi na po muling tatapak dito sa lupa sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Bukod po doon sa katibayan na ang mga nalabi sa huling araw ay sumusunod ng may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang mga utos. May ikalawang bahagi po ito. Narito ang pagtiyatiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. Sangayon sa 13 verse 10 ng Apokalipsis. Inulit po iyan sa Apokalipsis 14:12. Narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nalulugod po akong ibahagi sa inyo ang tunay na aral ng inyong mga kaibigang Seventh-day Adventist. Naniniwala po kami na ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang nagliligtas sa atin. At ito po ang maliwanag na katangian ng mga banal
ng nalabing iglesia sa mga huling araw na binabaka, inaaway ni Satanas. Hindi lamang sila sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang pagsunod ay nakabatay sa kanilang pananampalataya na nagligtas sa kanila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala po kami na ang aming kaligtasan at ang ating kaligtasan at kung maliligtas man ang sino mang tao ay dahilan lamang sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo at ating sinampalatayanan. Ito bang sabi sa Juan 1:12? Datapwat ang lahat nang sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya silang ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Buo po at malinaw ang aral na amin pong pinaniniwalaan at ibinabahagi sa inyo. Ang kaligtasan ay dahilan lamang sa biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo at ito ay ating sasampalatayanan. At kapag ka ating sinampalatayanan, inihahatid na tayo sa buhay ng isang naligtas. Ito ay ang buhay ng pagsunod at hindi buhay ng pagsuway. Kaya balansing-balansi po sumasampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at dahil sa pagsampalataya, tayo'y nangaligtas at nang tayo'y mga ligtas na, buhay pa tayo ngayon, inihahatid naman tayo sa matapat na pagsunod sa utos at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 14 ay inihayag pa po ang katangian ng mga banal, ng mga naligtas na nilalabanan nitong si Satanas. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Maliwanag po na ang panawagan sa huling mga araw ay magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sa unang Korinto 10:31, ito po ang ating mababasa. Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang atin pong pagkain o pag-inom ay nagpapakilala din ng ating kinabibilangan. Nagpapakilala din ng ating obedience sa panawagang magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kung ang samahang kinaaniban niyo po ay ganito ang turo, pakinggan niyo po, Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pandaha sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan o kanilamang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kung ang samahang pananampalataya na inyo pong kinabibilangan ay hindi nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at ng malinis, hindi nagtuturo na sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ay nakapagbibigay tayo ng luwalhati o di kaya naman ay nawawala ng luwalhati ang ating Panginoong Diyos, kayo po ay nasa panig pa ng pagkakamali. Kayo po ay inaanyayahan namin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya. Kung ang inyong samahang kinabibilangan ay pumapayag na kayo'y naninigarilyo bago kayo pumasok ng inyong simbahan o di kaya naman mag-inuman habang kayo nagke-care group o di kaya naman normal lang, okay lang kahit kainin ninyo basta kahit anong kaya ng sikmura ninyong kainin at hindi itinuturo ang pagkakaiba ng marumi at malinis. Maliwanag po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ito po ay hindi samahan na naitatag sa katuwiran na nalabi na iglesia, kundi ito po ay samahan na hindi tapat sa mga turo at aral ng ating Panginoong Diyos. May panawagan din sa aklat ng Apokalipsis na sa 14:7, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ipinakilala ko nga po sa inyo kanina na ang Apokalipsis 12, ang Revelation chapter 12, ay naroon ang snapshot ng kasaysayan ng tunay na samahan. Tunay na mga sumusunod sa Panginoong Diyos mula sa langit, hanggang sa lupa, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at pagkatapos ng ating Panginoong Jesucristo ay bumalik na sa langit at ngayon ay naiwan ang mga sumusunod sa Kanya. Chapter 12 po yan. Ang chapter 13 naman ay kung paano pinag-usig ng kalaban ng mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos ang mga taong ito, kung paano niya inusig na sa chapter 13. At sa chapter 14 ay naroon pa rin ang mga paglalarawan ng
tunay na iglesia, ng tunay na grupo na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ay ganito, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng mga tubig. Mapapansin niyo po na ang mga salitang ito ay halos kaparehas ng nasa Exodo Kapitulo 20 talatang 11. Ang sabi po ay ganito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, nagpahinga sa 7 araw na lupa at pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabath at pinakabanal. Sa mga huling araw po, bahagi ng katangian ng binabaka, nilalabanan ni Satanas ay ang tamang pagsamba. Ang grupo ng mga tao na sumasamba sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito po ay hindi mapagkakamalan ng lahat ng nagbabasa ng Biblia na ito'y may kinalaman sa pagsamba, may kinalaman sa araw ng Sabat. Sa mga huling araw, ang nalabi ay walang iba kundi mga taong nananatili pa ring nag-iingat ng banal na araw ng Sabat at ito ang panahon ng kanilang pagsamba. Sa katapusan, ipinakilala ang mga naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga tagasunod niya at mga binabakat nilalabanan ng dragon ni Satanas na sila ay mga nagtsatsaga. Yan ay naiulat sa 13:10 ng Revelation. Narito ang pagtsatsaga at ang pananampalataya ng mga banal. Inulit yan sa Revelation 14 verse 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Bakit sila nagtsatsaga? Sapagkat ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos at ang pagsampalataya pa rin sa Kanya ay nangangailangan ng pagtsatsaga dahil sila ay inuusig ng dragon sa Revelation chapter 13. Gagawing mahirap ang kanilang pag-aaral, gagawing mahirap ang kanilang pagnenegosyo, gagawing mahirap ang kanilang mga pagtatrabaho, gagawing mahirap ang kanilang mga sitwasyon ng dragon, samantalang sila'y sumusunod sa utos ng Diyos at samantalang sila'y nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nananawagan ito ng pagtsatsaga. Kaya pala ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:13 at 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyaon. Ang tunay na samahan po sa mga huling araw, kung siya ay totoo, tama, ay hindi po nakabatay sa laki ng kanilang bahay-sambahan. Hindi po ito nakabatay sa dami ng mga naniniwala o mga nag-i-espouse ng kanyang beliefs. Kung totoo at tunay, ang banal na kasulatan ang siyang nagsasabi nito. Ito po ay nakasalalay sa kanilang matapat na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na ipinapangaral ng maraming samahang wala na, obsolete na, kainin mo kung anong gusto mo, sumamba ka kahit anong araw na araw na gusto mo, wala nang banal na araw, ito na lang yung banal na araw, mas mabuti itong itinalaga ng mga tao. Maliwanag po na sa mga huling araw, makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong niyaon. Opo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang katangian ng tunay na iglesia sa mga huling araw ay nananawagan ng pagtsatsaga. Nananawagan ng pagtitiis at sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Tamang pananampalataya, tamang pagsunod at patuloy na pagtitiyaga sa tamang pananampalataya at tamang pagsunod. Ito ang maliwanag na katangian na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa mga banal na sulat. Kung kayo po ay kaanib sa mga grupo o samahang pananampalataya na hindi tumutugon sa ganitong mga katangian, ito po ang panawagan ng banal na kasulatan. Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot, sapagkat ang Kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang langit.
Hanggang sa panahong ito po, ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nananawagan sa atin upang lumabas tayo sa samahang mali, sa samahang hindi nagtuturo ng pagsunod sa kanyang banal na kalooban, sa samahan na nagre-rebelde at lumalaban sa maliwanag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. At tayo po, pagkatapos na lumabas sa maling samahan, ay pumasok naman at sumunod sa samahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang sumusunod sa kanyang banal na kalooban dito sa lupa. Kaya pala ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa kung paano sa langit. Sa mundo po nating ito, marami na pong fake, marami na pong imitation, marami hong nagpapanggap. Mabuti po na ang ating pananampalataya ay hindi ginagabayan ng sabi ng mga tao lamang, kundi ginagabayan ng sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos na siyang nagtatag ng tunay na iglesia dito sa lupa. Sapagkat hanggang ngayon po, meron tayong pag-asa na mapasama at mapabilang sa tunay at hindi doon sa peke. Ako po ay nag-aanyaya sa inyo ng tamang pagsunod, ng tamang pananampalataya at patuloy na pagtsatsaga samantalang hinihintay natin ang kanyang malapit ng pagbabalik.